Wala silang karapatang bumoto. At hindi pa uso noon ang social media. The silent majority talaga silang tunay. Pero, nagawa po nilang baklasin ng ating mga ninunong katipunero, ang mga dayuhang naghahari-harian sa ating bayan. Nakakabilib, di ba? Balikan po natin ang tanaw ang nakaraan. Hindi lamang sa diwa ng paggunita ng mga bakas ng nakalipas bagkos sa layuning pandelipunan. Hey! Good morning! Mga kapwa ko, kahanay sa 99.9% Pilipinong mga itsapuera. Bagaman soberanong mga mamayan din naman, no? At syempre pa ako pa rin po inyo lagi nakanda mag-ikot, Mr. Juro, Dr. 6, to Kitkilatis Lagari po lamang para sa hanay ng 99.9% masang itsapuera, mga Pilipinong itsapuera, Mr. Juro, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari, PhD, Public Administration Honoris Causa. Siyempre, pahirit mo na bago ang lahat, mga lumay dapat palitan na. Pahirit ng likes, no? At kung hindi kalabisan, pag-share na rin, ano? At syempre, mag-subscribe din po kayo sa ating Juro Advocacy Channel. Sa ganun ay updated kayo sa tuwing meron po tayong i-upload na mga panibagong content o video patungkol po sa pagsusulong ng ating mga kapakanan, ng ating mga karapatan, at ng kinabukasan nating mga itsapuerang Pilipino. Sa kinabukasan na ating lahing kayo manggi. Till His Kingdom come. So sa araw po na ito, Sabado at 30 po na Nobyembre 2024, atin po yung ginugunita ang ika-160th birthday ni Gat Andres Bonifacio. Si Gat Andres Bonifacio po ay kauna-unahang juror advocate sa balat ng bayang Magiliw. Although, bago pa tayo sinakop ng mga Kastila, juror o jury justice system na po ang uso sa lahat ng barangay, sa buong kapuluan. Yung pong kung tawagin ay Jury of the Council of Elders. Isang grupo po yun, isang lupon po sila. Parang yung lupon pang barangay ngayon, although malayong-malayo po ang kanilang kumbaga mandato. Sapagkat ang mga jurors po noon, ang desisyon po nila is final. At sila po ang humuhusga kung akusado ay guilty o innocente. Hindi po yung kung sinong dato na siyang hari sa bawat barangay, sa mga barangay, kundi yung mga jurors. 78 anyos na po nakalipas nung idiniklara ang ating Independence Day. Kalayaan ng natin. Siyempre, hindi naman yung bansa lang pinalalaya, kundi more appropriately, tayo po ng mga mamayan. At 28 anyos na po, nakalipas mula ng magtagumpay ang EDSA, People Power. Kahindik-hindik na tanong na nagmamakawa para tanong sa ating mga sarili, ano na
ang estado ng pakikibaka na sa ngalan ng kalayaan at demokrasya, no, ng atin pong lahing Gayumanggi upang makamtan ang matagal ng pangarap Pinoy, makatarungan at makataong lipunan. Ano na? May nangyayari ba? O spagheting pababa tayo? Pababa ng pababa. Kakawag-kawag na tayo sa umunoy ng kahirapan at kawalan ng pag-asa. Hindi po ba? Yan po ating kikinatisin sa araw po na ito sa episode ng araw ng ika-60th birthday ng Supremo. Nagtatag ng katipunan. Tanda po natin. May isa po katipunero nagtanong sa kanya, Supremo, kung sakali po ba magtagumpay at himagsikan, kayo po ba ang tatangaling hari? Alam niyo kung anong sagot niya? Kung siya ay adik sa kape, kapangyarihan at pera, abay, siyempre, popular siya eh. Pwede niya sabihin, opo, ako po ang maghahari. Sabay magdidepende, pero hindi po yun ang sagot niya. Sabi ni God Andres Bonifacio, hindi po ako maghahari. Ako po ay pangulo lamang ng katipunan. Sino po ang maghahari? Dagdag na tanong, sundot na tanong ng Katipunero. Wala pong dinit iba, kundi ang bayang Katagalugan. Yan po ang taguri noon sa mga Indio. Yun po ating mga ninuno, yun po sambayan ng Pilipino. Hindi pa tayo mga Pilipino noon. Mga Indio tawag na sa atin. Oh, di po ba? So, malinaw po. Kasi ito si Gatadis Bonifacio. Ito po ay, kumbaga, solid na fan po siya ng demokrasya. Yung mga libro na nakuha doon sa kanyang locker sa pinagtatrabahoan niyang British company ay kinabibilangan ng French Revolution. French Revolution. Para sa kalayaan at demokrasya. At syempre yung mga American president. So doon po siya humuhugot ng kanyang salubin o ng kanyang advokasya. Gusto niya maging malaya ang mga Indio, ang lahing Gayumanggi. So alam niya nangyayari sa ibang bansa, bagaman di pa siya nakapunta roon sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga makademokratikong libro. Kaya ako sinasabi na siya po ang kauna-unahang juror advocate sa balat ng ating po lupang hinirang na duyan pa man din ng magigiting. Labaskan natin ang ating kagitingan. So fast forward po tayo sa kasulukuyang panahon. Nabiyak nga po, di po ba ang Team Unity? Kasi wala po naman silang. Kumbaga yung salita kasing unity, pagkakaisa, pungkag yan eh. Hanggat hindi mo nilagyan yan ng tumbok ng mga bagay-bagay kung ano dapat pagkaisahan. Ay yung team pagkakaisa para lang pag nakawan tayo eh. Hindi po ba? Kaya mabuhay ibig sabihin eh ang pundasyon niya ay alanganin. Malambot. Wala pong kapunda-pundasyon ito. So nabiyak. Pero alam nyo ha, ngayon ko sila po ay may foresight. May foresight po sila kung nangyayari dyan, bakit napunta yun dyan. Malayo po ang kanilang tingin, kaya sila nagbiyak. Umaabot na po ang paningin nila doon sa 2028. Halalan sa pagkapangulo. Siyempre, mga adik na sila sa kape, di ba? Kapangyarihan at pera. Kaya sila ay nagkawatak-watak. Pero alam niyo ba, sa isang banda, dahil nagkawatak-watak sila, dapat matuwa po tayo. Matuwa po tayo sapagkat, isang banda,
Abay, ang dami nilang talaga nagmamahal sa bayan, ha? Ah, biro mo, dahil sa pagmamahal nila sa bayan at sa atin, sa sambayan ng Pilipino, abay, ha? Walang, kumbaga hindi bali na sila magsabunutan. Diba? Dahil sa pagmamahal na yan, sa bayan at sambayanan. Di ba? Bongga! Bongga ka, day. Iba ba ang kilay? Kala nyo nagbibiro lang ako. No, ha? Ang ibig ko talaga sabihin, dahil sila ay mga adik sa kape, kapangyarihan at pera, abay, handa silang pumatay at mamatay. Trillion. Yung kung ikaw Pangulo, yan, ang budget magkano? 6 trillion. O, ayon doon sa eksperto, pinakawalang-wala na yung 40, no? Hanggang 60%. Minimum of 40 hanggang 60% ang nananakaw dun sa pondong 6 trillion plus. So, ibig sabihin, abay, sabihin mo ng 3 trillion. Hindi na 3 trillion 4 na trillion yan sapagkat yung konsiderasyon na dun sa pag-aaral ay yung nakapasok na pondo sa kabambayan. Paano pa yung hindi pa mapapasok na harbat na? Marami dyan sa customs, di ba? Bago pumasok, natarahan na sila, tara-tara di ba? Yung pong ating mga likas na kayamanan na pinagnanakaw na nila, hindi yan papasok yan sa kabambayan, di po ba? Diyan po sa BIR, nagkakaarigluhan na bago pa pumasok sa kabambayan ay ibabayad na buwis ng mga inchik ng mga negosyante kadalasan. May mga Pilipino din. So, 4 na trilyon. Palagay mo na sa 4 na trilyon, ipamudmud ba nung kung sino nakaupo sa trono sa Malacanang ang 3 trilyon? 1 trillion mapupunta sa kanya at kakin. At palagay ko, hindi lang 1 trillion yan. Pambihira ka sa patito. Ibaba nyo ang inyong kilay, ha? Ibaba nyo ang inyong kilay, ha? Baka kala nyo, seryoso ako sa pagsasabi na talaga lang kasing mahal nilang bayan at sambayanan. Kaya sila hanggang magsabunutan o magpatayan para lang maluklok sa kapangyarihan. So, ayon kay PBBM, ang bagyong Sara ay pipitsugin lang. Kumbaga tasang tsaa lang yan, bagyong yan. Alay ang binatbat, kaya hayaan nyo na. Hayaan nyo na, huwag nyo nang i-impeach si Inday Sara. Kasi, i-impeachment yan wala namang magagawang kabutihan kahit na sa isang Pilipino pag siya ay na-impeach hindi po ba? Nako. Okay, ito mga kinatawans sounds like kinawatan. Ewan ko kung tatalima sila sapagkat merong separation of powers diba? Merong kumbaga equal branches of government. Tatlo yan judikatura, legislatura, yung ehekutibo. Of course, sa papel lang sila equal branches. Pero sa realidad, abay nangingibabaw palagi yung ehekutibo. Bakit kamo? Unang-una, siya ang commander-in-chief of all armed forces. Diba? Yung militar, police, yung NBI, KAPGO, pati barangay tanod. Nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Bukod pa doon, hawak niya ang susi sa kabambayan. So, pwede talaga siya magdikta. O ikaw, senador ka, congressman ka, ayaw mo lumuhod sa harapan ko, wala kang turako sa bulsan. O ikaw, pulis ka, militar ka, ayaw mong lumuhod at humalik sa aking kilikili, abay, lalagay kita sa freezer. Yan kung medyo buenas ka pa doon.
Pag minalas-malas ka, masampal ka pa ng kaso. O kaya ipatukan ka pa ng Pangulo. Bungas ang Pangulo. Hindi po ba? So, kayang-kaya po niyang manipulahin at sindikatuhin ng buong gobyerno. Ginawa ni Digong yan, hindi po. Yung mga pulis sa Davao, ginawa niya mga kidnappers. Birang Digong. Well, anyway, bagaman may utos siya sa mga kinatawan sa stand back. Diba? Back off. Pero, ewan ko lang kung, pero yun nga eh. Ang problema doon eh, kahit na yung mga taga-oposisyon, hindi rin makakibo eh. No? Kahit na yung mga pagtawagin ay, ano bang black yun? Black eye o, yung leftist black. Diba? Eh, hindi rin makakibo kasi pag kumibo sila, kinalaban na yung Pangulo, wala silang kurang-kurang Mabira. Anyway, isa pa sa mga sinasabi ay nawalan daw ng yagballs etong si Bongbong. O kasi pinagbantaan ang buhay niya, pati yung tatay niya, binantaan pa ni Sara Duterte, na ipahukay at itapon sa West Philippine Sea. Abay, ito pa ngayon ang kanyang peg. Diba? Ang kanyang padugay. Huwag niyong kantiin yan. Si Inday Sara. So, abay, diba? Kapag sinaling si Sara, yan ang mga palutan din ng kampo ni Sara eh. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Magkakagulo ang bayan. Alam niyo, may nakausap ako na naging pasahero kasi ako naman eh, bukod sa pagiging komentarista, bukod sa pagiging juror advocate, po, ako din ay Grab driver, sweet lang. So, pasahero ko papuntang Norte, Isabela kahapon, abay, yun yung sinabi sa akin, magkakagulo na, bakit ka ako magkakagulo naman? Kasi marami daw followers isa. Ako hindi ako naniniwala dyan eh. Sa totoo hindi ako naniniwala, na marami pa rin mga followers na Digong, hindi naman bobo ang Pilipino eh. Kaya lang may gumagalaw ngayon dyan sa EDSA at sa Liwasan Bonifacio dahil sa kwarta. Pera lang yan eh. Mabuti din yun para mabawasan yung makit. Paano yung mga nakulimbat ng mga Duterte? Hindi po ba? So, ako naniniwala dyan na pag sinaring si Sara. Pero ang mas mahalaga talaga usapin, yung tinatawag niya yung Justicia Nuwat Kelong. Ewan ko kung tama yung pag-pronounce ko ng Kelong. Pati yung Nuwat. Justicia. Parang Justicia. Parang ganun yata ang pronunciation nito. Na ibig sabihin, let justice be done, though heaven may fall. Upholding, di ba? Upholding justice ang pinakamahalaga sa demokratikong bansa. Bagaman ang ating bayan ay huwad na demokrasya. Pero kaya nga nangyayari itong mga ganitong kagaguhan sa ating lipin. Di ba? So, rule of law ang dapat na umiral sa atin. Kasi tayo naman, din man tayo rule of man. Rule of law tayo eh. Di ba? So kung gumawa ng kabalbalan, ninakaw na itong si Sara Duterte ang pera ng natin, mga mamayan, may dapat rin siya managot para huwag ng pamarisan. Pero bakit nagbaback off itong si PBBM, no ha? Yan, matalingagan tayo. Tanong na nagmamakaawang, itanong din natin sa ating mga sarili. Bakit? Sabi naman na si Tinukumon ba ni Lacson yun o kaungasan kaisipang salat sa lohika? Kasi ang kanyang pangarap, ang kanyang wish, magkaroon sana ng isang, kumbaga level-headed o kaya malamig
ang kaisipan, puso't damdamin para mamagitan nang sa ganon na yung bangayan sa kampo Duterte at sa kampo Marcos ay maapula. Sunog ha? Diba? Ikaw nga saan kaisipan sa luhay kayo. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit, no? Unang-una, di ba may kasabihan? Ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Tama? At panigurado yan, 101% na kapag ang mga kawatan ay nagsabunutan, nagbangayan, panalo tayong mga taong bayan. Panalo ang bayan at sambayan ng Pilipinas. Okay, Lacson. Ba? Kaungasan kaisipan ko yan. Ha? Huwag natin siyang suportahan dyan sa kaungasan niya. Diba? Gusto nilang pumapel sa magkabilang kampo. Para suportahan siya. Siguro. Pero teka. Alam nyo, bagaman inilagay ko yan sa ating mga juror advocates. Pero yung listahan po yun, hindi pa final. Siyempre, antayin din po natin na sila mismo ang magsalita. Kung talaga nga bang swak sa kanilang advokasya, yung juror advocacy, na kunin sa mga magnanakaw, kawatan, nagbabalat kayo mga politiko sa buong pamahalaan ng batas. Hawak kasi ng batas eh. At ilagay ko sa nararapat sa atin ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Bilang mga juror sa hukuman trial by jury. 18 anyos pataas. Marunong bumasa at sumulat. Randomly selected. Garapol o loterya pamamaraan ng pagpili. At sa pinaka-final, final na selection process, abay, kikilatisin ng judge, ng prosecutor, ng defense lawyer, ang mga prospective jurors nang sa ganon ay ma-impanel po nila yung pong walang kinikilingan sa magkabilang pan. Hindi po kami sila. So yun ha, pag nagbagayan ang mga kawatan, panalo ang bayan at sambayan ng Pilipinas. So, ang basa ko talaga rito sa sitwasyon, ano? Sa pagitan, kasi may nagtanong sa akin eh. Sabi sa akin eh, Mr. Juror, dito ba sa bangayan ng mga Duterte at mga Marcos, kanino ka panig? Yung sabi ko, none of the above. Sapagkat ang akin pong isinusulong, pinapanigan, ay yung pong karapatan. Yung pong ating kapakanan. Karapatan at kinabukasan. Nating mga nasa hanay ng 99.9% masang Pilipinong isapreno. Pwede na rin yung masa. Pero may mga hindi masa eh. Ibig sabihin, medyo nakakalangya din sa buhay, pero isapreno din pa din naman sila. Tulad nila de Lima. Diba? Nakalangya, senadora eh. Pero hindi siya kasama doon sa 0.1 of 1% na mga naghari-harian, ang mga kawatan bantay sa lakay sa buong pamahalaan. Hindi siya kasama doon. Kasama siya dito sa Itzacuera, kaya nga nakakulong eh. Hindi po ba? So, ito po ha, unang sigwada pa lang, anong usaping ito, yung binibigyan pa lang. Si VP Sara Duterte ng 125 million pesos para sa confidential at intelligence fund, sinasabi ko na mali yun. Diba? Mali yun sapagkat pain yun ni PBBM kay Sara. Ikinagat ni Sara. Mali sapagkat wala naman pong obligasyon sa monitoring o pagsawata o mga bagay-bagay that involve national security, ang Office of the Vice President. Spare tire nga lang yan eh. Ang pinaka-job description yan, araw-araw, segundo, minuto, oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, sa loob ng 6 na taon, ay manalangin. Diba? Na sana yung Pangulo ay mawala na or maging incapacitated man lang.
Para siya na ang magiging Pangulo. Yan po lang ang kanyang trabaho eh. Diba? So, anong pakialam niya doon sa mga sasalanta, yung mga komunista. Sa totoo lang kasi, yung mga komunista naman, kahit pa paano, may silbihan sa buhay natin mga sapera. Tingnan niyo, bakit? Si Rizal ba, si Gat Andres Bonifacio, hindi mga aktivista, not necessarily komunista, no? Aktivista. Kaya palang mas magandang puntuhan. Dahil nga lamang, karamihan sa ating mga komunista ngayon ay yung mga aktivista ay makakomunista. Diba? Ang kanilang idolo ay ang komunistang China. Ayan. Nauwi na sa bangungot yung pangarap nila, ayaw pa rin nilang bumitaw. Well, in fairness naman, maraming mga aktivista din na bumibitaw na at sumasama na sa mga aktivista para sa demokrasyang tunay. Shout out sa Active Incorporated. Diba? So, kay Tol Sayasa. Sayasa, pilihan mo diba? Shout out. At syempre sa lahat ng mga leaders ng Active Incorporated. No? Active po sila, aktivista po sila para sa tunay na demokrasya. No? At so kinagat nga ni Inday Sara, pahay ni Bongbong, pero siyempre bumerang. Diba? Uwi niyo pong, di ba lumutang na yung mga sentido komon. Siyempre, batay sa legalidad. Na maaari lamang pasbrikan ng Pangulo ang anumang ahensya sa ekotibo ng karagdagang pondo for augmentation kung mayroong item sa budget ng naturang ahensya sa ilalim ng ekotibo ang sinasabing budget. Ito nangyari kay VP Sara. Wala pong budget eh. Walang item po sa budget ng Vice Presidente patungkol sa intelligence and confidential fund. So, labag sa batas na i-augment yun ni Bongbong Marcos. Kaya kung inyo matatandaan na itong huling pagdinig, may pasundot-sundot na si Sara. Bakit anya? Yung bang aking chief of staff, yung aking mga USIC, ASIC, ako ba ang nag-appoint sa kanila? Hindi ganyan, di ba? Si Bongbong Marcos, ang presidente. So, ibig sabihin, pag command responsibility, ang pinag-uusapan, hindi ako, si Bongbong yun. Yun. So, yun na pahiwatig lamang. Nabukod pa doon sa command responsibility, abay, nilabag ng Pangulo ang batas. So, baka ma-impeach din siya. Baka pati yung kanyang intelligence fund, sisilipin din. Patay siyang Bongbong siya. Diba? So, yan po ang predicament ngayon ni Marcos, Bongbong Marcos. At yun, sa palagay ko, pinakamalaking konsiderasyon, dahilan kung bakit binubuhusan niya ng malamig na tubig ang, kumbaga, umuusok na impeach Sara sa Kamara. Sisasabit siya eh. Diba? So, ito ang tanong na talagang nagmamakaawa para itanong natin sa ating mga sarili. What is happening to us? 99.9% it's a perang Pilipino. Pinga Pilipino it's a perang. Yan ang magandang itanong. Ngayon, ito naman ang aking sentido ko.
Natatandaan po ba ninyo yung Philippine Organic Act of 1902? Na madalas tawag din iyon na Philippine Bill of 1902. Oh, yun po ay nilimbag ng Kongreso ng United States of America. Sapagkat noong mga panahon yun, sa kabilat, kaliwat kanan ng bumubulong sa noon ay Pangulo na si Franklin Delano Roosevelt. Sabi mo na, si Franklin Delano Roosevelt na ba yun? O hindi pa? Parang hindi pa eh. Si McKinley pa pala. McKinley. Ang presidente ng United States of America. Sa kabilang tainga, sabing gano'n, Ginong Pangulo, hayaan na po, bitawan na po natin yung Pilipinas. Dito sa ating bansa, katakot-takot na ang problema natin sa ating mga Black Americans. Katakot-takot na ang problema natin sa kanila. Dadagdagan pa ba natin ang problema? Problema ng mga little brown monkeys? Yan tawag na sa atin. At yun ay sa mga malalaking periodiko, prominente. Yang mga little brown monkeys ay wala pong mga barbaro yan eh, mga halimaw yan na walang pag-aasa na maging sibilisado. Anong gagawin natin sa kanila? Para tayo dumukuha na dumadampot ng batot pamumukok sa ating mga ulo. Pero sa kabilang banda naman, si Congressman Henry Tambir, Connecticut ba siya? Anyway, yan naman po ang sumusulong na pangalagaan tayo. Siguro gusto lang gawing colony ng ating bansa. By the way, hindi tayo naging colony ha. Sapagkat nung inilabas ang Philippine Organic Act of 1902, may tatlo po silang opisyal na tindig. Ang Amerika, opisyal na tindig sa Pilipinas sa ating bansa. Una, tayo po ay pagkakalooban nila ng edukasyon. Edukasyon. Educate Filipinos. Pangalawa, hasain sa mga democratic processes. Pangatlo, gawaran ng kalayaan. Managers lang po sila. Managers lang po ang tindig nila sa ating bansa na matapos na nagkasundo sa Treaty of Paris na bayaran ng Amerika ang Espanya ng 20 million US dollars. Kita mo, pati yung mga lupain natin, hindi lang kinang Amerika. Bagkos kinilangan nila yung pagmimiari, yung private ownership ng mga lupain. Although kalaunan ay ginawa nila ng batas na although meron kang ownership yan, pero may limit. Pag agricultural, hanggang 30 hectares lang ang pwede mo ariin. Pag korporasyon, hanggang sa 120 hectares. So, yun ay sa gabay at patnubay ng Amerika, ginawa yung ating national land use. Commonwealth Act 141. Siguro mga 1936 o 1938, yan na isa batasan ito. So, ginawa ba ng Amerika? Tinupad ba nila ang kanilang pangako? Ang kanilang opisyal na tindig? Dito sa ating bansa na bigyan ng edukasyon mga Pilipino? Opo. Hinasa ba nila ang mga Pilipino sa demokrasya? Opo. Meron pa nga mga, kung tawagin nun ay mga pensyonado, pinag-aaral ng Amerika doon sa Amerika. Mga Pilipino. At wala silang bayan, wala silang, kumbaga, gastos. Allowance pa.
Ginawa ba ng Amerika ang paggawad ng ating kalayaan? Abay, opo, 1946, July 4. Pero bago nangyari yan, habang Commonwealth pa lang ang meron tayo, ay ipinaubaya na ng kano sa mga Pilipino ang paglimbag ng 1935 Constitution. Noong 1934, nagpatawag ng convention. Convention, CONCON. Para yung mga delegado ay siyang maglimbag ng saligang batas. Yung nga, 1935 Constitution, no? O, ngayon, karamihan po doon sa mga delegado ay mga dating pensyonado. Nakapag-aral sa United States of America, at siyempre namuhay sila doon, nahasa sa mga demokratikong proseso. Ang siste, nung nilimbag na nilang 1935 Constitution, sadya po nilang hindi isinama sa Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury na siya pong epitome of democracy. Ang karapatan sa trial by jury ng mga Amerikano na nag-invento ng demokrasya sa diba? Ay pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. Pero hindi po ginawa yun ng mga delegado. Bagdos, hindi na binigyan ng demokratikong papahulugan ang Bill of Rights natin. Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Kung anong klaseng hayop ang due process of law, hindi po na binigyan ng kahulugan na demokratiko. No? Pagdating sa section Article 3, Section 14, Paragraph 1, inulit na naman nila, walang sino man na maaaring sampa ng kaso panagutin sa mga krimen kung hindi nagmumula hindi doon sa ating sa kasalukuyan pa na natin, ito nilagay nila. Walang sino man na maaaring panagutin ng krimen na hindi dumadaan sa due process of law. Again, hindi na naman na binigyan kahulugan kung anong klaseng hayop ang due process of law. Kinopya po nila yung mga katagang yon sa Fifth Amendment ng US Constitution na malinaw nakalagay. Walang sino man na maaaring panagutin sa mga krimen, infamous crime, kung walang akusasyon, presentment or indictment, sakdal mula sa grand jury. 23 katao mga pangkaraniwang mga mamayan ko, randomly selected. Ang siyang kumikilatis kung may probable cause para ang akusado, lahat ng krimen, mapakorupsyon man yan, human rights violations, land grabbing, ay may probable cause para sampahan ng kaso. So hindi po nila kinopya ang demokratikong proseso ng due process of law. Sa paragraph 2, ganun pa rin, artikulo 14, paragraph 2, ano po, Bill of Rights, hindi pala artikulo 3, section 14, paragraph 2. Nakalagay naman doon, bla bla bla, lahat ng akusado ay dapat pagkaluban ng pampubliko, patas na paglilitis. Yun lang yan nilagay nila. Again, kinopya naman nila yun sa Amendment number 6 or 6th Amendment to the U.S. Constitution kung saan malinaw nakalagay. Lahat ng mga akusado ay dapat pagkaluban ng pampubliko, mabilis, speedy, and impartial jury of the people. Diba? Pero hindi na kinopya ng tama. Mga ungas talaga yung lumimbag ng 1935 Constitution. Ang masama,
Noong matapos nating magpakahirap tumayan ng buhay para sa People Power EDSA 1986, revolusyon, at napalitan nga ang saligang batas noong 1987 Constitution, from 1935 ginawang 1973 Marcos Constitution at ginawang 1987 Freedom Constitution daw. Pero ganun pa rin ang ginawa ng framers. Kinopia lang yung Bill of Rights na dispalingado. Dispalingado. Bakit? Dahil hindi nila binigyan ng demokratikong kahulugan kung saan dapat mga mamamayan, ang mga jurors, ano nangyari? Napunta ngayon sa mga nakapwesto sa gobyerno, mga mayors, lalo na presidente, kung ano ang kahulugan ng due process of law. Kung nababoy na, hawak nila ngayon ng hukuman trial by palakasan. Paano mo sila pananagutin? Iyan po ang sanit dahilan, ugat ng ating dispalingadong lipunan. Yan po ang punot dulo at ugat ng gobyerno. Ibang klaseng gobyerno meron tayo? Fractured government. Fractured government. Na sinasabi ni Digonggo. In Tagalog, baldadong gobyerno. Ayan, baldado pong gobyerno natin. Imbis na nagtatag tayo ng gobyerno upang pangalagaan ang ating mga kapakanan, ating mga karapatan, ang ating kinabukasan, siguraduhin na lahat ng pamana mula sa Kanya. Likas na kayamanan at lahat ng kayamanan na meron tayo, paglinangin at pakinabangan na halos lahat ng mga Pilipino, kung hindi man lahat, ay nakikinabang lang yung kulto kawatan. Dahil kontrolado nga nila yung hukuman eh. Tama ba ako? Mali? Siyempre tama. So, yan po ang ating the long and short kung paano po nasa laula ang ating lipunan. Kaya ang aking hindi hinihingi mungka, igiit na rin natin. Kung ako lang mag-isa, hindi ko po yan kakayanin. Kailangan lahat tayo sumigaw. Bardagulin po natin itong kulto kawatan. Dapat lang naman. Kaya nga tayo binigyan ng freedom of speech. Expression, freedom of the press. And to peaceably assemble secret redress of grievances. Lalo na ngayon binigyan na tayo ng boses. Nasa social media. Gamitin mo natin. Huwag tayong tutulog-tulog sa pansitan. Ambira. Karamihan sa atin eh. Huwag tayong magpakaungas. Huwag tayong pauuto, pagugoyo. O yung iba, pupunta pa dun sa EDSA ngayon. Para ke? Para daw pababay ng presyo ng bigas. Bakit? Pag si Sara Duterte ba naging presidente? Sigurado kayo, may garantiya kayo. Nabababa ang presyo ng bigas at lahat ng bilihin. At may garantiya ba kayo na hindi siya magnanakaw? Diba? Ang dami na ninakaw yan sa bayan eh. Tapos susuportahan nyo pa. Mga ungas pala talaga kayo eh. Diba? Mga ungas talaga kayo. Siguro panahon na para tayo. Yung mga ungas at mga matitino, magsalpukan muna. Diba? Kailan pa ba natin gawin yun? Kailan pa bang umantong tayo sa ganun? Gamitin nyo na lang yung sentido komon. Diba? Nabatay sa lohika at mga prinsipyo ng demokrasya. Yan ang dapat na mangyari sa atin. Huwag nating hayaan na masayang lamang yung sakripisyo natin mga ninuno sa katipunan. Diba? Huwag natin hayaan na masayang yung mga patak ng kanilang mga pawis. Luha, maging dugo, maging buhay. Para tayo ngayon ay nabigyan, kahit papano,
ng karapatang bumoto at boses. Ano ba? Gamitin mo natin. Huwag tayong tatanga-tanga. Ang bira pa uuto kayo dyan sa mga Duterte, mga kawata. Hindi lang si Duterte, pati din yung mga Marcos. Ha? Kaya nga sagot ko dun sa ungas na nagtanong kung kanino ako kay Marcos o kay Duterte, none of the above. Dapat ipaglaban natin, tayong nasahanay ng 99.9% mga Pilipino isa pera, ang ating mga kapakanan, ang ating mga karapatan, at ang ating kinabukasan, maging kinabukasan ng mga susunod pa nating saling lahing kayo manggi. Ito po inyo lagi nalandang mong lingkod, Mr. Jure, Dr. Sixto Pictiratis Lagari ko lamang, PhD, Public Administration, honoris causa. Dapat lang! Juror tayo! Pagsigawan po natin yan, ha? May God bless us all. May God bless the Philippines.